Hi guys, medyo natagalan nga yung paggawa ko ng ganitong content. Ito yung answering random questions. Episode 2 na tayo ngayon. Sinave ko siya sa phone ko, basahin natin. Panag-apply po ba ako now while taking BS Criminology course? Okay lang po ba yun? Pwede, actually maraming gumagawa nito. Tulad ko, before, graduating ako ng college at nag-apply ako sa PNPA. Pwede mo ito pagsabayin at syempre magiging advantage mo to dahil pag college ka, merong mga subjects tulad ng math, English at iba pa nakasama sa coverage ng exam ng PNP. Kaya maganda kung nag-aaral ka ngayon, mag-aaral ka na mabuti para review-review ka na lang pag mag-exam na. Pangalawa naman, pag online application ba, saan makikita ang result? Makikita mo yung result sa Facebook page ng PNPA. Philippine National Police Academy Justice Integrity Service. So follow mo yan, gawin mong favorites para updated ka. Pangatlo naman, multiple choices po ba ang exam? Yes, multiple choice ang exam. So, i-shade mo siya, gagamit ka ng pencil. 200 items siya, based sa experience ko sa pagpa-exam ko ng ilang taon. Dagdag lang din natin, may time limit kada subject pa nag-exam ka. Pang-apat naman, bawal po ba ang pustiso, sir? Or pasta? Actually, sabihin ko na sa video na to, bibira ako magsagot ng ganyan. Kasi syempre, nakadepende yan sa medical team ng PNP na nag-conduct sa mga kadete. So, di naman ako part ng team na yan or di naman ako credible para magsagot niyan. Kwento ko na lang sabi sa experience ko. Personally, pinag-comply ako ng pasta, cleaning, and tooth removal. Yung wisdom tooth. So, nakapasa naman ako. Yung tinatanong mo kanina kung pwede yung pasta. So, pwede yung pasta kasi nakapasa ako. May nakita naman ako na classmate ko, pinag-comply siya ng pustiso para makapasa sa dental exam. Nakadepende yan sa medical team ng PNP. Panalangin mo na lang na makapasa ka. Panglima naman, kailangan po sir marunong lumangoy bago pumasok sa PNP. Not necessarily. Dapat marunong ka or magaling ka lumangoy. May mga kilala ako na totally hindi talaga sila marunong. So yung unang taon namin sa PNP, may swimming class, tinuruan na kami. At nagpo-focus yung mga instructors namin sa swimming sa mga weak swimmer. So in-identify kami as strong swimmer and weak swimmer. Mas pinufokusan na turuan yung mga weak swimmer. Pang-anim naman, sir, may average ba na grade para makapag-apply ka sa PNP? Kung titignan nyo yung requirements, ang pinaka sinasabi doon, at least senior high school graduate. Walang sinabing grade, kahit average lang yung grade mo, or below average, basta pasado, pwede kang mag-apply. Pampito naman, sir, paano naman ba yung personal necessity ng mga kadete? For example, toiletries at iba pa. Di ba makukuha mo yung allowances mo pag recognize ka na or almost after 1 year? So, paano yun? Paano ka makakabili? Dito papasok yung responsibility ng mga upper class mo sa'yo. So, sila yung in charge. Bibilang ka ng mga necessities mo. Kaya syempre, lagi kang pinapagalitan or kinukusyon ng mga upper class mo sa pagkakamali mo, sila pa rin ang responsible para sa'yo. Especially dyan sa necessities mo. Lalo na kung hindi ka pa recognize. Kasi kunti pa lang yung privilege nyo, hindi pa kayo pwedeng maghawak ng pera, hindi pa kayo pwedeng lumabas at bumili. So yan, sila magpo-provide. Pangulo naman, tanong lang sir, kung bagsak ba ang kadete at naalis siya sa academy, paano sir yung pamasahe niya? For example, sa Mindanao, bibigyan ba sila? Kung totally na natanggal ka sa academy or na-suspend ka, yung mga naipon mong allowances, 'di ba? Iniipon kasi 'yan eh. Lalo na yung unang taon mo na hindi ka pa recognize, iniipon lang siya. So masweldo ka na, naiipon na siya. So mapupunta yan sa'yo. So yun na yung pwede mong gamitin na pang personal na para makauwi ka. Next question, sir, may math and solving pa rin ba sa loob ng academy? Actually, meron mga minor subjects. Example nito, sa pagkakalala ko, basic algebra, statistics, economics, kung consider nyo matang economics kasi may computation siya. Actually, may mathematics ang economics. At iba-iba pang subjects. May post ako about dyan. Actually, reels ata yun or shorts. Yung mga subjects ko sa academy, yung time namin. So, possible na inalis na siya or nandun pa rin. Last question na tayo. Sir, paano naman yung height waiver? Ano bang pwedeng gawin doon? Personally, yung height waiver, wala akong knowledge kung paano siya gawin. Ang pagkakalam ko lang, mag-apply ka niyan sa mga indigenous people. Pag nakapag-apply ka, magiging member ka na ng tribe nila. If member ka na ng tribe nila, pwede mo nang i-apply yung height waiver. To be honest, hindi ko alam ang process niya. So, maghanap na lang kayo nung nagbigay ng height waiver. Doon kayo magtanong. Pero yun yung idea ko. Dapat maging member kayo ng IPs or indigenous people. So, correct me if I'm wrong. Comment nyo na lang kung paano sa mga nakakalam para magkaroon ng idea yung mga nagtatanong sa atin ng mga under height. So yan lang, yan yung episode 2 natin. Comment nyo naman kung gusto nyo pa ng ganitong episode na personal na tanong about sa akin na sasagutan ko para sa inyo. So kita-kita tayo sa next episode. Maraming salamat.